7, mag-ibisita. Ako nagbayad ka mo, I claim calls GC. Bras na nila, pinagdawas ni Benny, kita ang dawas mo naman. Manayon deta sili. Deta na ti ano. Manayon deta sili. Yung dapela deta di quadji ano. San Emilio Ilocosur ko na. Yung mga label na diyan mabasa. Ay, Grace Bernadette Fruit Parada. Oh yeah. Siyempre, product yan na dito siguro. Product ti member ti Co-op. Siyempre, member ti Co-op din. Okay. Hello, Tina. Actually, dito ikadwak da Tina pela iti. Tawa Tina, dito tinted tiyan ay di ko. Ay, awang kang dinted da dito. Chili powder. So, ito eh. Ang gana tata, makapatawanan eh. Diyan mo matmay, boss. Amin sa kananan kat masilyan, taplo lang mausar yung gata maibos adu ngamin sa nagasang metmot de insulin plant ay mama maya met kano nagbiag kano matiti mulat yan yung padawat ko. Tan. Ako din
Wala yung kalatan. When? Nanawa na to. Napatot ko po rin yun. Salpas ko ang Hello, Mamila. Actually, DJ, ano namin yung insulin plant to. Gedimawat. So, mabalin mo ilaw iti sinigang. Sigang. So, ayos mo. Basta jirangaw na talaam. So, na soft pe lang. Soft. Okay yung taste. Dito yung mamila tayo bagbagak ni insulin plant. So, actually, dito tayo pampaasim mo. Diyan ka na. Hanamot kid, di nga natapang. Di ilaw mo iti sinigang. So, it only added flavor. Kaya lang, hindi hamat nga sobrang tapang. Madinay mas kumati. Raman na dito yung linutom nga sinigang. So, actually, tinangibaga lang kanyak, di kiti pinadawatak. So, kung nadagat, ay, mayat deta nga mayat deta nga pagsigang ko na. Kasi tikabsat na kano is diabetic. So, kailangan niya ng insulin. Okay, so, siyempre dapat home remedies. And at the same time, organic. So, yan. Mula ka ti insulin plant. So, anak, kaya mo diabetic, kaya lang. Si ano ko lang dito, na thankful na lang ka dito sili. Okay, that was given by, I think, ito binigay ng Kailian MPC. So, when I went there, so ito, Great Bernadette Food Product. So, shout out sa'yo. And, imagine mo, 1 year na to. 1 year na, so hanggang dyan pa lang na level. So, most likely, pag naubos ko to, mga 5 years. Maraming actually produkto sa Ilocos Sur. Lalo na sa mga flood municipalities. Marami silang products na hindi tayo pamilyar. But actually, they are winners from sa mga national awards. Especially sa kape. So, I really love to travel to Quirino, Ilocos Sur. Just to have a taste of their coffee. So, actually, mayroon silang binigay sa akin. Marami yung coffee na binigay nila. So, until now, syempre, lulutuin mo yan . And hoping I can, in a way, help them as well doon sa pag-improve ng product na gawin siyang instant din. So, award yung mga kape nila . I really appreciate their coffee. Kasi masarap siya talaga. And the fact na that was also confirmed sa mga awards nilang natatanggap. So, yun lang nagpapatunay na talagang masarap yung kape nila. So, ako naman, wala naman tayong paraan para mag-test kung ano ba yung guide sa pag-alam na yan yung pinakamasarap. Pero definitely, personally, sa akin okay yun. Okay yung lasa. Ito actually. So ngayon lang ako pasalamat sa mga nagbigay sa akin ng mga kape, ganyan. So ito, Suyo Coffee. Ayan. Suyo Coffee. So salamat din. From Suyo ito . Paborito ko kasing magkape, lalo na sa umaga. So
Syempre, mas gusto natin na dark coffee. So, sa awa ng Diyos, masarap. Ito. So, kagagaling natin sa office. So, syempre, pag uwi mo, hindi na tayong nagluluto. Ang gawin na lang natin, kumain. Yun lang. But when I was a law student, syempre yung Friday ko is spent in school. So, hindi na ako uwi ng ng Friday night. Magkaklase yan. Kasi bukas, may klase ulit. And then, bahala na sa afternoon. Kasi kung late ang dismissal, so wala nang masakyan na papuntang dito sa amin. Kasi marami ding estudyante na magsiuwian, so marami kang kaagaw. So, ang nangyayari noon is, syempre, nakikipaghabulan ka sa pag-uwi. So, minsan, para hindi na ako mag-alala na baka mawalan ka ng masakyan papunta sa amin. So, it ended up na pagdating na ng Sunday, saka lang ako umuwi sa bahay. And Sunday afternoon ulit, babalik na ako ng Lawag para tomorrow morning Monday morning, maaga din ako sa pagpasok sa opisina. So, imagine na that was my daily activity noong law student ako. Diba? Yung maraming nagrereklamo na hindi nakakauwi. So, ano lang yan sacrifice. So, moving forward, ngayong magtatrabaho na ako, di na rin ako nakakauwi kasi sa dami ng gagawin sa office. So, I might as well. Diba? Hindi na lang umuwi. You better spend your time na lang sa apartment mo, ganun. Kasi kung uwi ka, so mapapagod ka. Pagdating na ng umaga, gigising ka na naman. So, yung maaga. So, parang hindi ko na inaalala yung time to travel. So, I'd rather opt to rent an apartment na malapit na doon sa office. Okay, so mga estudyante ko na nagtatanong kasi siyempre unang-unang tanong diyan is di ba yung mga estudyante laging tinagtatanong sa iyo, di ba, when I also attend to lectures kasi hello kay Ma'am kay Ma'am Bing. Okay, from ISPC na siya. So si Ma'am Bing is sa ISPC na siya. So, hopefully, I have time doon sa kanilang CA na subject yata yun. Yung parang review. So, tawag nito, I have time. Sabi naman niya, it's Saturday and Sunday. So, most likely, pwede ako doon. Okay, so, pwede yung time ko na pumunta doon. So, doon sa mga taga ISPC, siguro sa CAD. So, some of them know me, pero mga matatanda. Kasi when I attended to a General Assembly, tayo ay mag-attend ng I was invited as a speaker for the General Assembly. So, maraming tao yan. Di ko rin in-expect na ganun talaga yung level of acceptance ng mga kooperatiba dito sa Ilocos Sur. So, na-appreciate ko yan eh. So, I am trying to share it with yung mga taga-norte naman sa atin. Itaas naman natin yung level of acceptance ng mga tao sa importance ng
kooperatiba. So, hindi naman, unang-una, hindi naman question dyan yung kasing tanong ng iba is, yung mga siguro, yung mga cooperatives doon pupunta rito. Pero would that pose threat to our existing cooperatives? Hindi rin. Kasi hindi naman restrictive ang ating mga kooperatiba na when you become a member of one cooperative, hindi ka na pwede sa iba. Hindi po pwede namang marami yan eh. Maraming kooperatiba. Kasi iba't ibang kooperatiba, iba-iba rin ang kanilang mga products and services. So, pwede ba akong mag-member ng isang co-op na to from Ilocos Sur and isa din sa Ilocos Norte? Pwede, kahit 5, 6, 7 na co-op. Pwede kang mag-member. So, yun. And then, yung mga kanina, so, naano na naman tayo sa radyo, so yung mga nakinig regarding executive clemency. So, we were interviewed sa program ni Sir Landose sa Fireling Line. Nandyan po tayo kanina. So, if you want to listen, okay, doon sa ating interview, ambush interview, kasi tinawagan niya ako na bago ako, sana uwi na ako, pero tinawagan ako, okay, to become yung tawag nito, interview. Meron daw interview sa radyo, an executive clemency, doon sa kaso ni Mary Jane Veloso. So, siyempre, sabi ko, unang-una dyan kasi na punto is that when you talk about executive clemency, every country has their own law pertaining to that. So, although as a general rule, meron talagang pardon, okay, that is, or executive clemency given to a particular convict. Okay, so convicted dapat yung tao na bibigyan ng clemency. Okay, so convicted dapat. So kasi yung big question dyan ng mga tao, bakit si ganitong tao ay nabigyan ng meron nakakatakbo pa sa gobyerno, the fact na siya naman ay convicted. So convicted nga siya pero binigyan siya ng executive clemency through presidential pardon yung tao na yon. So na-restore yung kanyang civil rights. Okay? So na-restore yung kanyang civil rights, which include right to vote and right to be voted upon. Ganun po yun. Pero sabi ko nga, although there are some criticisms pertaining to this, but even the law is harsh, we cannot do anything but to observe the law. Lalo na yung executive clemency, particularly yung mga pardon na yan, okay, that is embodied in our constitution na pwedeng gawin ng isang presidente. Okay, so wala tayong question dyan. Hindi tayo pwedeng mag-question dyan. Lalo kung nandyan sa ating constitution. Buti kung yan ay isang statutory right, so there is always a way, okay, to repeal or amend a particular or to revise a particular provision of the law. Okay, so ganun po yun. So, anyway, kain muna tayo. So, hello Divine. Kumusta naman kayo dyan? So, yun kasi yung tanong kanina. Nung tinanong ako regarding executive clemency. Kasi I cannot speak in behalf of the Indonesian government. Nung they are asking sa radyo yung tungkol kay Mary Jane Veloso sa pagbigay ng executive clemency ng president ng Indonesia. So sabi ko that pertains to a international law. So international law yan. So wala tayong pakialam dun. So but basing from our law, diba, meron din tayong ganyan na executive clemency. So that is granted upon by the Constitution, giving the President the right to pardon. Okay. So yun. Yan lang, may mga criticisms dyan. But then again, we cannot do anything but to follow because that is part of
Nasa constitution kasi yun. Kaya nabigla rin si Sir kanina na parang, ganun ba yun? Hindi naman ako yung kontra doon sa pagbigay ng pardon or executive exercising the executive clemency, okay, vested upon the President of Indonesia, na i-grant niya yung pardon, okay, na yung convicted na drug alleged na courier na si Mary Jane Veloso. Diba? So, meron nga siyang so, ang plano ng Indonesian government, those foreign violators ng batas ay ibabalik na lang sa kanilang country. So, ngayon, ang tanong ni Sir kanina, at tayo kasi we use our emotions, we sometimes, okay, or more often than not, we use our emotions in order, and then we link it to the law. So, parang minsan nagiging hindi na tama yung tingin ng tao sa amin, sa aming mga pananaw tungkol sa mga bagay-bagay. So, hindi po dapat ganun. Kasi tayo lang naman, nagbabase lang po sa batas. Yun po. So, nung ginanong ako, kung ano sa tingin ko, yung pag-exercise ni Widodo ba yun? President Widodo ng Indonesia, tama ba ako? Correct me if I'm wrong, kasi hindi na ako, hindi na ako aware masyado sa mga ganyan na mga political issue. So, ngayon, grinant niya. So, most likely, si Mary Jane Veloso will be returned to our country. So, ang tanong niya, so, makakauwi na ba siya sa kanilang bahay? So, sabi ko, kung yung kaso naman is in Indonesia, so, kung hindi naman siya kinasuhan dito sa Pilipinas, so, pwede ba siyang ikulong din sa Pilipinas? The answer is no. Kasi wala naman siyang kaso po dito sa Pilipinas. Yung kaso po niya is doon sa Indonesia. So, it's up for the Philippines to file a similar case here in the Philippines. Kaya lang kasi yung krimen happened in Indonesia. Unless, yung may issue sila doon sa kanyang employer. Okay, di ba? Yung makakaso yung employer niya, ganyan. So, kung may lilink niya na may connection si Mary Jane dyan, okay, so that's another story. So, yun po yun. Kung may lilink nila na, okay, so, kung may link yun, di pwede, pero malamang hindi na eh. Kasi nga yung goal ng country natin ay mauwi si Mary Jane dito sa Pilipinas para makapiling na ang kanyang pamilya. So, moving forward to that, ang sabi ko kasi is that okay, yung base sa mga nabasa ko, although maybe I will commit error or because of the different facts that I might have read. So, yung nabasa ko kasi, siyempre naalala nyo si President Duterte noon, di ba? That really happened during the time of President Duterte. Pero ang tanong po kasi dyan is, tawag nito, yung tanong kasi dyan is, di ba si President Duterte is, di ba, siya yung flagship project niya, yung anti-drug war. So, it's really a challenge to him then, whether he will request, okay, reprieve or parole or tawag nito yung pardon to Mary Jane sa Indonesia. Kasi nga, di ba, laban siya doon sa mga drug. Meron, strict siya sa drug war. Tapos ngayon, siya yung, di ba, mag-a-ask ng
ng help with Indonesia na to free someone who is engaged in drugs. Okay. So, okay, although yung sabi nga nila na wala daw involvement si Mary Jane doon. Kaya lang kasi meron akong nabasa na 'di ba, unang-una diyan is 'di ba yung malaking bag na naglalaman ng drugs nung binuksan o drugs pala. So, sobrang laki naman po 'yun. And then if someone would ask you to do it, to carry it with you, so do you allow yourself to do it, 'di ba? Na hindi mo naman kilala. Okay, sabihin natin, honest mistake. Kaya lang kasi may nabasa ko na repeatedly na it's not only the first time that she was asked to bring something to another country na hindi niya alam yung laman. Okay, so sabi ko, okay, red flag na 'yon. Kasi 'di ba? Anong laman nun, 'di ba? So yun naman yung point natin. So sabi ko, okay. So hindi naman kasi tama 'yun. Na 'di ba pumapayag ka na buhatin yung isang bagay. Tayo kasing mga Pilipino, we are submissive sometimes to someone, especially foreigners when they are asking favor from us. So dapat hindi po ganoon. Okay, so tayong mga Pilipino, 'di ba, hindi nga patatalo eh. Ang ano natin sa tingin natin sa sarili natin, kahit sa ang sulok ng mundo, magaling ang Pilipino. Kaya nakaka-adjust sa kanya sa country na pinupuntahan niya. So, sana sa mga ganong simpleng bagay, although intelligence is not only limited to IQ, 'di ba? So, sana gumana rin yung kanyang EQ doon. Okay, so sana hindi ako mabas dahil dyan sa aking interview. Ganun po yung pananaw ko doon. So, parang sa tingin siguro ng iba is, naman to, hindi yata maka-Pilipino. Hindi ka ba masaya na pinauwi siya dito sa Philippines? Hindi, masaya ako. So, because one life, isa na namang buhay ang naisalba. But then again, we have to look into that situation na ano ba sa tingin nyo? Okay, so tama naman na in a way na papalayain siya. So makakabalik na siya sa kanyang pamilya. Pero tingnan din natin the totality of that yung situation wherein okay, so tama ba ang kanyang paninindigan? So unang-una someone will ask you to bring di ba, yung baggage with you, or would ask you to travel from one country to another with that baggage na laman niya ay droga, di ba? Or sabihin natin, di mo alam ang laman. Papayag ka ba na papadala yung bagay na yan na hindi mo naman alam yung laman? Okay, so di mo pa alam kung sinong nagpadala, pwede ba yun? You know my point. And pangalawa, hindi lang pala isang beses. So, it was done repeatedly. So, kung repeatedly, you have knowledge about it, di ba? Yun ang presumption. So, yun lang. Ngayon lang kasi ako nakakapag-isip na, hindi. Kanina kasi live yan over the radio. Kung nakinig kayo over the radio, so, pauwi na sana ako. Kasi, di ba, it's a Friday. Pero sabi ni Sir, live tayo sa Action Radio. So, alam nyo, pag tinatanong ako, and I think it would help. Okay, it will help. Okay, clarify issues na sa tingin ko yung aking punto ay makakatulong. Sa akin naman, maliit na bagay yun. Okay, so at the end of the day, yun naman ang goal natin. Pangalawa, kaninang tanghali din yung organized yung ating women's desk. Yung mga women's desk among yung ating PNP, di ba? So nag-organize, may organization pala silang ganon. And then we discuss about Safe Spaces Act. So sabi ko nga, unang-una dyan is, ang mga tanong kasi dyan sa Safe Spaces Act or yung Anti-Bastos Law,
this is actually a gender-based. This is intended to protect us from any form of harassment that is gender-based. Okay, so gender-based sexual harassment. So, hindi naman hindi yung tipong tawag nito, hindi yung tipong umaayon siya sa panahon na ngayon inire-recognize yung rights ng ating mga members ng LGBTQIA+. Di ba? Okay, hello. Sir Joshua and Toribio and Eugene. So, thank you for listening. So, yun yung hindi naman the law is not protect. Hindi naman yung they are promoting a particular minority which is the LGBTIQA+. Hindi yun. Yung point natin dyan is respect one's gender preference. So, wala. Ang bottom line ko naman dyan, whether we have this law or not, meron na tayong mga naunang batas na nagpo-protect sa atin. Okay, sa form ng pamamahiya because of your gender preference. So, choice yan ng tao eh. Kaya lang, ginawa itong anti-bastos law para maging specific na siya. Okay, so, meron ng, okay, may ganyang action, okay, hindi na siya oral defamation, hindi na siya libel, okay, hindi na ganun. So, kung may ganung mga pamamahiya, and that is form of harassment na gender-based, okay, form of sexual harassment, so, meron na tayong anti-bastos law agad. Okay, na pwedeng pananagutin yung tao na gumawa ng violation. So, at the end of the day, ang goal naman kasi ng batas na to is, hindi kasi dapat nating nino-normalize yung mga form of pambabastos, yung lalo na sa gender preference ng isang tao. Yun lang yun eh. Hindi naman issue yung kung siya ay member ng gay community, lesbian, queer, or whatever. Okay? So, wala tayong pakialam doon. It is personal decision and we have to respect them. Kasi tayo, nagkaroon lang ng social media as if we already have now the authority to comment others people's lives. Diba? Lalo na sa Pilipinas. Nako, kung makakomment, wagas. Diba? Makakomment, wagas. Ang daming reactions, ganyan. So, unang-unang dyan, pwede kayong kasuhan. So, tapos ngayon, kung makakomment kayo, wagas. Kung pinilaan na ngayon ng kaso, todo iyak naman kayo. Okay, so sana pinanindigan nyo. Okay, so inyong pagiging pasaway, di ba? Bakit kayo iiyak? Bakit kayo mag-ask na patawarin kayo kung kakasuhan na kayo? Di sana pinanindigan nyo. Di ba? Dami kasing matibay yung loob na gumawa ng ganun, na pahiyain yung iba. Dahil wala namang madali tayo kasing magpatawad. Pero nagiging abuso eh. Okay, so yun. Kung yung justification nyo, there is truth about it, the law does not say so. Hindi yan sinasabi sa batas na hindi totoo naman. Like for example, ako, siyempre prior na naging abogado ako, isa akong macho dancer. Ngayon, there is truth about it. For example lang hindi naman totoo. Halimbawa, may katotohanan yan. Would the truth, okay, yung justify na yung sinabi mo tungkol sa akin, di ba? Pwede bang banggitin mo yun?
Yun yung ano natin, yung pwede ba yun, nagamit, yung sabi mo, totoo naman sir, meron nga akong picture na sumasayaw ka doon sa isang bar. Hindi bang gamitin yun na justification? Yung truth of the matter. The answer is no. Kasi nga, unang-una, oo, dancer ako. Kaya lang, yung point natin dyan, ano bang yung intention mo to bring that matter now? Diba? Malicious yung ginagawa mo. Okay? So, that's malicious. Huwag mong gamitin, hindi dahil may katotohanan yan, that would give you now the license to criticize other people's lives. Is it in relation to my work? Diba? I am a banker. Okay. Kailangan bang malaman ng tao na yan yung dati kong trabaho? The answer is no. Okay. So, anong issue mo ngayon? Bakit mo linalabas yung bagay na yan? Wala namang connection sa aking trabaho. Kung sana, yung trabaho ko ay naepektuhan dahil sa aking trabaho noon, okay, that's another issue. Pwede yon, kaya lang hindi. Pero I'm not saying na dati akong dancer, hindi naman. Okay, so impossible crime. Yung possible crime naman, yung napaniwala ka, like for example, pag nakawan mo yung isang tao, so, siyempre ang akala mo, yung wallet sa kanyang bulsa ay may pera. Pero when you did it, wala pala, bokya. Okay, so that's impossible crime. Yung tanong dyan, is there a crime? Meron. Diba? Punishable pa rin yan under the law. Hindi, okay naman. Assistant, pwede. Pwede yan. Okay, so pero mag-exam ka muna. Mag-exam ka muna. Mag-exam ka muna, Mr. Solano. Focus ka muna dyan. Pero, alam nyo kasi, yung sikreto din minsan dyan, yung you are willing to learn, you are willing to listen. So, it does not mean na pag tayo ay nagsasalita ng ganito na sa harapan ng mga followers mo or yung viewers mo, you presume me to be all-knowing. Hindi po ganun. Kasi unang-una, hindi naman tayo Diyos, di ba? Alam natin. Kasi ang mga tagapakinig or taga-nood mo, minsan nag-expect sila na alam mo lahat. Dahil daw, akala ko ba abogado ka? Bakit di mo alam yan? Kung alam ko na lahat, Diyos ka na, di ba? Kaya nga natatawa ako eh. So kung alam ko na lahat, di na ako abogado, Diyos na ako. Kasi alam ko pa lahat eh. Di ba? So, yun naman. Anyway, kaninang tanghali kasi yung discussion naman that we shared with yung ating mga women's desk. Yung mga PNP, so shout out po sa inyo. So, it's my pleasure. Lalo na pag, yun eh. Diba? Sabihin natin na yun eh. 12 to 1 yan. When they called me. So, siyempre sa akin naman, pag tumawag sila, we give in to the request. Kasi naiya din ako na hindi. And one thing more, that's also what we want to do. To share also our insights to other people. Na kahit paano in our simple ways, mapagaan din natin yung kanilang trabaho dahil syempre na papaliwanag natin yung batas sa kanila sa mas madaling paraan. Okay, so yun. Yun lang yun eh. So, Eugene, yung kinakain ko lang is pakbet. Pakbet. Kasi di tayo pwede sa masyadong maraming
taba. But then, yung kinain ko naman is sinigang na maraming taba. So, yung taba, tinanggal ko and then, binigay ko sa pusa. Okay, yun lang. So, you can join me. Kaya lang, di ko kasi alam to bring in people sa aking Facebook Live. Other people would want to see me share my jokes. Yun naman. Yung iba, gusto nila mag-share ako ng joke. Pero, para hindi pa ako sanay. Okay, so, di pa ako sanay. And then, some people would thought na yung akala nila tayo ay masyadong seryoso. Ganyan. So, hindi naman. Okay, we have also our lighter side. Minsan nga, hello, shout out sa aking kaibigan, si Uncle Isaac, di ba? So, nung pumunta ako sa kanila, akala niya seryoso talaga akong tao. So, hindi parang gusto ko sana na meron kaming yung interaction together na to bring in yung nakakatuwang sitwasyon, di ba? Yung nakakatawang eksena, ganyan. So, yun yung ang iniisip ko na we'll team up together. Pero nung kasing pumunta ako sa kanila, so I offered this, sabi ko, I want to put the record straight, yung gusto ko lang ganito, ganyan. So, akala niya when I presented it that way, and the fact na alam niya na, okay, lawyer ka, no, ganyan. Sineryoso kasi ako, kaya hindi ko na nadala yung aking pagiging kwela din. So, shout out sa'yo, Uncle Isaac. So, hopefully, we will also have a collab. Okay, collaboration. Antayin natin yan. Paano natin i-mix yung batas doon sa hindi naman. So, syempre, i-separate din natin yung ating professional life to our personal life. So, hindi rin natin matatanggal yan na nasa ating Facebook, di ba? Yung mga professional, discuss tayo, seryoso. But at the same time, we can also do some jokes. Yung mga skit na ganyan, so pwede rin tayo. So, we are just showing na hindi rin tayo all throughout our life is seryoso. Diba, mayroon tayong lighter side of things. Sa mga nagre-review dyan, gaya ng tip ko sa inyo, hindi naman kasi, nakita ko kasi yung isa kong estudyante na sharing, di ba yung estudyante ko dati, sharing his struggle sa review. Imagine mo, nag-memorize, ganyan. Alam nyo, pagdating sa multiple choice questions, okay. So, syempre, kailangan din ng memory, di ba? Kaya lang, multiple choice yan. So, based on your, tawag nito, minsan gagamitin mo rin common sense. Kasi, gaya ng sinabi ko noon na when you answer, halimbawa, 4 choices yan, most probably, 2 of them is exaggerated. So, hindi siya yun ang sagot. So, if you are going to answer, elimination, ang rule mo dyan. Elimination of the wrong answer. So, dalawa na yun, mali. So, tendency would be, you are left with 2. So, the probability that you get the correct answer is higher. Kasi nga 50%, dalawa na lang yung pagpipilian mo. Dito na yung babagsak yung wise judgment. Ganun po yun. Okay, so yun lang. Hello. Or you close the door. The cat will get inside. So you close the door. Okay, very good.
So, yun na rin yung mga bata ngayon. So, mas ano na sila sa English kaysa ating dialect, di ba? So, can we blame them? We cannot kasi yung ating mga hindi natin sila masisisi kasi nga yung kanilang unang object na makikita, siyempre visual sila. So yung mga papanoorin sa TV ganyan. So kung hopefully meron din tayong mga Iloco version, diba, na pinapanood ng mga bata, siguro they would be able to appreciate yung ating dialect. Yun sana ang una nilang gagamitin. Kaya lang kasi yung ating tawag nito, yung ating instructional materials like yan, mga ano natin, tablet nila, English naman nandun. Yun naman ang pwede nilang panoorin. So, do not worry yung ating mga linguistika dyan. At the end of the day, they will also learn our dialect as they grow old. Kasi exposed naman sila dyan eh. Okay, so don't worry about it na baka mamaya mawala na yung ating ano. Hindi nga eh, bumababa nga yung English proficiency natin, di ba? Okay. So shout out din. Shout out din sa ating yung ating kape. Diba yung marami nang nagsasabi na okay to. So try nyo rin yung mga may problema na hindi makapagkape. So sabi ng mga kasamahan ko din, okay, yung mga bumibili sa akin, try nyo to iCure Herbal Coffee 18 in 1. Ayan. So okay daw. So if you want to try it, just contact me, di ba? Meron to. Actually, ito, ginagamit ko rin tong kape. So, okay naman. So, being their brand ambassador, yun. Wow, brand ambassador. So, shout out to iCure Coffee. Actually, gustong-gusto ko rin yung Old Town ng Singapore. Kaya lang, yun nga, yung masyado kasing sweet. So, hindi naman sa ayaw natin sa matamis. Kaya lang, mas marami yatang sugar. So, nung nakilala ko yan, iCure Plus. So, I tried it. And then I share it to others. Parang mas grabe pang magkape na yung iba. Okay ng iCure Plus. So, meron kasing sinabi ng mother ko na meron daw siya dating bukol sa kamay. So, nawala yung bukol. So, when she started using the iCure, itong iCure Coffee. So, ganito lang siya actually. Wait. Ito yung iCure Coffee. So, hopefully, part of their product development is to integrate as well yung ating local coffee. Yan yung Suyo Coffee. Masarap to. Okay, masarap to. Kaya lang kasi, siyempre merong mga effect sa tiyan. So, baka pwedeng lagyan din. Parang ganito. Yun ang sanang coffee na gagamitin ng iCure Plus. Pero, etong iCure talaga, ayos siya. Para sa akin, if you want to try, then you just let me know. Tapos, yung aming produkto rin. So, mag-market na rin ako sa aking ginagamit sa katawan. Of course, yung gamit ko is yung aking Magnum Opus. Yung Magnum Opus na, tawag nito, Magnum Opus na skincare. So, pwede nyong gamitin. Lalo na sa mga babad sa araw. So, even men, we also need skin and lip care. So, kung kailangan nyo ng
skin and lip care, pwede yung gamitin yung aming Magnum Opus. So, meron tayong tawag nito sa mukha, yung sabon, meron tayong sabon. Depende kung ano yung kailangan nyo. So, ako kasi I use the placenta soap and calamansi soap. Okay, yun ang ginagamit ko. And then, after kong magsabon, alam nyo, yung sinasabi din na twice kang magsabon, pwede yon. Kasi unang-una, yung isa is for, tawag nito, yung sa, para matanggal, antibacterial. Yung isa naman is beauty soap na yung sunod mo. Para yung skin mo naman ay maprotektahan. So, yung sunscreen, so meron po ako niyan, Magnum Opus sunscreen, pwede pong gamitin. And then, pahid mo lang yun sa mukha. And then, sa lip naman, pwede kang gumamit ng lip oil namin. So, pwede rin. Para healthy rin yung lip and at the same time, hindi yung sobrang itim din yung lip mo. So, pwede yun na it looks natural to you. Okay, so yun po yun. And then, another thing also is yung aming produkto. Yan tingnan nyo. Okay, so meron din tayong produkto yan. So, yung mga gustong bumili, pwede. So, actually, yung mga iba, tinatanong nila bakit daw may mga kulay green dito sa noodles niya. Meron kasing ito vegetables. May vegetables po yung noodles niya. Okay, so meron po kasing vegetables ito. Kaya may green yung kulay. May mga ano dyan. May vegetables po yan. Kaya dito, kitang-kita nyo yung mga nutrients nandito po. Okay, so ito yung first instant na local noodles natin. Okay, so we are bringing in our local noodles na kahit paano yung ating mga kababayan madadala nila sa kanilang lugar. Okay, so yun po. So maraming salamat din kay kasi talagang very supportive si Governor and then kay Ma'am Josie and din sa natin. Thank you for the support as well. Ma'am Josie Kalahati. Mabait po yan si Ma'am Josie. Okay, so no amount of words, okay, na to thank care us as well. Okay, yun po yun. Okay, so that's it for tonight and hopefully meron din kayong natutunan sa sinare ko po sa inyo. So, magandang gabi po sa lahat and have a good night's sleep.